Oo. Kaya simula nung dumating po siya, careful ba po ako sa lahat. Nagkaroon ng dahilan. Yes, nagkaroon na po ako ng dahilan. Pero bago ka nag-starstruck, ano yung buhay mo noon? Kaka-graduate ko lang po ng high school noon. Tapos, ayun, nakita lang po ako ng starstruck sa restaurant kumakain. Tapos sabi, pasok na daw ako sa top 100. Wow, ang dami, Ganon. 100. Oh. Opo, tapos di ko naman, wala po akong idea doon kasi kami po yung first batch eh. So, nung Oo. binabanggit sa akin yung starstruck, wala talaga ako alam. Ko, Kung ano yung yun? starstruck, Ganyan. oo. Tapos sabi, marunong ka bang umarte? Marunong kang, sabi ko, hindi po. Mag-hosting. Sabi ko, hindi din po. Sumayaw, hindi din. Pasok ka Kumanta. na dahil hindi ka marunong sa lahat. Kumanta. Sabi ko, syempre, alam mo naman ako, mama, ba kilala mo ako? Uma-answer naman ako. Sabi ko, nagbibideo okay ako, pero hindi Oo. ako singer. Oo, hindi Tapos, professional. pwede na yan. Sabi, ganun ka Oo, yun na. Tapos Oo. pinakanta ako. Saan ka ba lumaki? Manila po, Manila. Oo. Sa Manila. Ang parents mo dito rin, sa Manila? Taga dito po, pero mostly yaya lang po yung kasama namin kasi mama ko nagsistay sa El Nido dati. Mga balik-balik lang. Pabalik-balik, Yes gano'n. po. Ang papa mo, Hiwalay na po sila. hiwalay na sila. Ilang taong ka nung naghiwalay 8 sila? months po. So, hindi mo na masyadong... Pero nakita ko na po nung 12 years old ako. Yung papa ko. 8 Ayan, months. meron na po Between kaming 8 months to communication. 12. Simula nung 12, may communication na kayo. Yes po. Hindi na naputol yun. Hindi na po. Oo. Kumusta naman yun? Okay naman Nung po. nakita mo siya for the first time ng 12 years old ka? Parang parang normal lang eh. Actually, yung first time namin, inanap ko yung number ng papa ko dun sa kapatid niya. Tapos yung first encounter namin sa phone, nagsusumbong na agad ako. Sabi ko, yung kapatid ko, inaaway ako, ganyan-ganyan. So parang hindi Parang stranger ang tingin mo sa kanya? Opo, nagsumbong na. Oh, bakit? Kasi yung nanay mo... Bata pa kasi ako noon. Yung nanay mo 11, hindi 12. naman sinisiraan ng tatay mo sa inyo. Wala naman Walang po, ganon. wala. Oo, kasi di ba may mga Yes. nanay na Hindi, kuminsan, kasi kaya siguro ganun yung reaction ko sa kanya. nawala lang. Na biglang tumawag ako, nagsusumbong na agad. Akala mo, close ko na agad yung papa ko. Tapos nag-meet na kami, doon na yung first meeting namin, restaurant, kain, ganyan. Shinyaping ako. Wow, but walang bitterness. Wala po, kasi wala namang din yung mama ko. Wala naman, wala. O pagkatapos noon, okay na. Okay na kayo ng parents mo, tapos napasok ka sa Starstruck. Yes. O ano na nangyari? Parang dire-diretso kasi kunyari top 100 pipila ka doon sa GMA. Di umaga pa lang nandun na 8 a.m. Mahiyain po ako. Oo nga. Nung malapit na ako, siguro pang 5 ako na, umuwi po ako. Ay. Ninenervous po ako. So sabi ko, tapos sabi, Miss Kat, kayo na po, nasa na kayo? So feeling ko tapos na ng ng mga 6. Sabi ko, nasa school po may school po ako, sorry po, gumanon ako. Sabi, ano oras matatapos yung school mo? Sabi ko, mga 6 po. Sabi, antayin ka namin dito. Po? Balik ako. Tapos yun, wala akong nagawa. Kasi, syempre, di ba, kahit mahihain ako, nahihiya din ako na sinabi ko na 6 tapos hindi ako pupunta. So, ganun. Top 100, top 60, top 30, 14, puro ako nag-excuse tuwing ako na. Yung tuwing parang ikaw na yung next, lumalayas po ako sa nervyos. Tapos tinatawagan, antayin na lang, antayin, palaging antayin. Wow, napakaswerte mo. Mahihintay ka nila. Kasi kung iba yon, ay, Kaya, wag mo nang tawagin niya, hayaan kaya mo nga, na. kaya yung itong career ko po, talagang masasabi ko na ano ba siya, destiny talaga siya. Oo, yun talaga. But parang naiiyak ka. Naiiyak ako, ewan ko po. Bakit? Tanong nga kasi feeling mo talaga, Hindi ko po kasi talaga siya, hindi ko siya hilig, hindi ko po siya gusto. Kasi hindi naman sa maarte ako na hindi ko gusto. Mahihain po kasi ako. Biglang nagkakataon na lang. So, Tapos kahit na hindi ko yung pinaka-ultimate winner, hindi ako, tapos nagugulat po ako, kunyari top 14 na kami. May acting, syempre lahat kayo may acting, di ba po? Nakapila kaming ganyan, kunyari ikaw umarte ka na, Ami, ganyan. Tapos ako pass. lagi ka nagpapas? Nakalimang pass ako. Kunin to kay Anton. Anton Vinson. Sabi ko, nung matanda na lang ako, na-realize ko, artista search yung pinasok ko, tapos nagpapas ako sa acting. Nakakatawa. Kasi hindi nila alam po na hindi ako nag-audition. Tapos nagugulat ako, lahat sila umaarte. Sabi ko, hala, anong ginagawa nila? Ba't sila umaarte? Paano nila nagawa yun? Ako, hindi talaga. Hindi ako nag-audition. Tsaka, mahihain po talaga ako. Nagpass ako 5 beses.
Finally, kailan kayo yung La- hindi ka nakatakas sa acting? Wala, di ko po yun ginawa. Pas ako Talaga? ng pasas, pinagalitan ako, sabi sa akin, hoy miss, walang sumisikat sa nagpapakyut. Tapos, yung pinaka-final result noon, pang ilan ka? 8 po. Pang-walo. Kalahati. Pero Lahat po yun, hindi ako nagpa-participate kasi Oo. nahihiya po ako. Oo. Tapos lagi ako nasa likod, sinasabihan pa nga ako, hindi ka namin makita. Kasi lagi ako nagtatagos. Gusto mo yun? Gusto mo kasali sa competition pero nagtatagos sa likod. Oh, naintindihan kita. Shy! Ayun yung, dance. Siyempre, pinag-heels. Kasi, di ba, dapat sa dancing, kailangan naka-heels kasi artista ka, mag-heels ka. So, naka-heels, pinaglakad kami sa Eastwood, sakat-sakat na ng paa ako. Sabi ko, any interview po kasi kada, kunyari, may nagsa-stop in interview. Sana alisin nyo na lang po ako kasi sakat na po ng paa ako. Imagine, alam mo ngayon kung ako yun, tapos makita ko yung, kunyari, judge ako sa Starstruck, tapos naririnig ko yun, pinagsasabi nitong batang to, di ba? Nung in-interview ako, ano masasabi mo? Walang sumisikat sa nagpapakyut. Sila na lang po, sila naman po yung nag-e-effort eh. Sabi ko. Ewan ko, buti hindi ako natanggal. Oo. Kasi siguro Kasi during totoo that ka. time po, parang 50% vote ng tao, 50% judge. Oo. So medyo hindi ako ganun kataasan mga judges. Pero yung vote, parang Yung yun mga ata yung tao. lumalaban. Yung mga tao nakikitan siguro sa'yo, ay, hindi siya, hindi mapapel na gustong-gusto. Mas lalo ikaw ang, sige na nga, yung iba na lang. Tingin sa akin, ayoko maldita, na. kasi siguro sa tono po ng boses ko, ganyan. Talaga ba? Hindi ko napanood. Tsaka hindi nila alam na mahihain ako, hindi halata. Tapos, di ba, pang 8 ka, pero nagtuloy-tuloy pa rin, pinag-artista ka na rin. Tuloy-tuloy di ba? po kasi nung time na yun, after po yung 40 na yun, talagang mag-aartista po kasi pinasign po kami ng contract. Lahat kami under GMA po. Oo. Tapos parang kailangan namin mag-work talaga kasi under contract po kami ng 4-6 years. Kumusta yung first acting mo? First acting, tumitingin nga ako sa camera nun eh. Talaga? Yung- Drama ba kagad? O ano? May mga drama po kasi binibigyan po kami every week ng ng mga ka-eksena. And then, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung career mo. Opo, dire-diretso po. Ay, show, ganyan. Minsan, mga 2 show ako sa isang taon, ganun. Nasanay ka. Nasanay po, pero mga time na yun, sinasabi ko lang, magpapatanda. Tapusin ko lang yung show, ganyan. Tapos uwi na ako Palawan, puro lagi ko sinasabi. Kaya nung babalikan ko na naman yung sarili ko, yung mga ganun sinasabi ko, anong gagawin ko sa Palawan? Magtatanim ng kangkong. Talaga yung pag-iisip ko talaga dati, talagang wali. Tapos Bata sumikat talaga, ka. bata. Oo. Pero tapos sumikat ka. Dire-diretso po, awan ng Diyos po, parang nagkataon na nagkaroon po ng mga magagandang projects na hindi rin naman, unexpected lang din po. Like, natsambahan lang, like, biglang napunta sa akin yung role na Black Darna. Tapos, yung sa Atlantica, hindi naman talaga ako dapat Ang yung... taas ng rating nung Darna. Ano pakiramdam ng mga panahon na yun? Parang ginagawa mo lang po yung work. So, hindi ko pa ganun na-appreciate yung work ko dati. Oo. Kumusta yung pinaka-personal na buhay mo during that time? Aside from pagiging... kumbaga, yan na nakilala si Katrina Halili. Pero yung si Katrina, yun ba yung totoong pangalan mo, anak? Katrina po. Halili. Oo. Sino yung si Katrina Halili na pag siya na lang or pagkausap si Lord, paano ka? Alam ko naman na may God po dati pa. Pero siguro mas yung relationship ko kay God nung siguro na may dumating sa akin na pagsubok po ng mga 2008, 9, ganon. Paano dumating yun? Yung Doon ko po na nakilala si Lord. Paano nangyari? siguro po kasi po makikilala mo kasi si Lord kapag dumadaan ka sa mga pagsubok po, 'di ba? Okay. Pag yung mga doon mo na nalalaman na pati yung mga blessings, ganyan. So, yun, pinadalahan po ako ng tito ko na pastor ng pastor dito sa bahay. Tapos nagba-Bible study po kami. Pinagpipray po ako palagi, ganyan. Ano pakiramdam mo ng mga panahon dumadaan ka dun sa pagsubok na yun? Yung mga panahon po na yun kasi di ko alam, parang ako eh. Parang ayoko pong isipin. Hindi Tinatakasan mo? Tinatakasan ko po. Tinatakasan ko talaga siya. Parang pinagpipray ako, nagba-Bible study kami, tapos hindi ko na lang iniisip. Tapos parang basta naka-survive na lang po ako ng mga, siguro ilang taon, mga 1 to 2 years din po.
Bago ka nakarecover Tas- doon. Doon po ako, lagi po ako nag-church noon po. Ano yung pinagpipray mo kay Lord noon, nung nagdadaan ka doon? Anong sinasabi mo sa Kanya? Nagpapasalamat po. Kasi kahit po may pinagdadaanan po ako noon, blessed pa din po ako. Mhm. Kasi kahit may pinagdadaanan ako noon, may trabaho pa rin po ako. Mhm. Nung time na yun, ayoko na po sana mag-artista. Okay. So, nagpapaalam na ako sa GMA na alis na ako kasi, Oo. syempre, di ba, hindi ko kaya. Sabi ng GMA, hindi nila ako pinabayaan kasi sabi nila, ay, hindi pwede. Sabi niya, ayaw namin na ma-stuck ka sa ganyan. So, bibigyan ka namin ng trabaho. Mhm. So, during that time po, parang nagdire-diretso lang. Tapos, binigyan ako ng work, na busy po ako. Tapos, nagkaroon po ako ng si Direk Mario. Direk Mario J. RJ De Los Reyes. Ayun. So, during that time, siya po yung kasama ko. Mhm. Siguro 7 years kami nagsama. Oh, As in, bakit? bawat show niya nire-request niya ako. Tapos, Tapos, 7 years straight po, may taping, wala kami magkasama halos. Lagi nire-request niya ako. Gusto niya ako lagi kasama. So, yun, na-feel ko na pinadala din siya sa akin ni God. Para, yun, mas na-appreciate ko yung work ko. Mas minahal ko po yung trabaho ko. Doon po ako mas naging okay kay Direk Mario. so hindi ka, So, alam ko naman na meron din po akong kasalanan. Siguro nung time na tinanggap ko yung kasalanan ko, sinabi ko sa sarili ko na wala na akong pakialam sa ibang tao. Kasi sarili ko naman yung nagawa ko ng kasalanan. Actually, di ba, sa sarili ko ako nagkaroon ng kasalanan. And kay God. So, Yes. hindi sa mga tao. So, wala akong pakialam kung ano sasabihin nila. Kaya matapang po ako na nakakaharap sa mga tao. Kung sabihin ng mga tao, siguro dati na parang, uy, nakabuti ganyan, no? Kasi tinanggap ko yung pagkakamali ko eh. Alam ko, Inamin mo. nagkamali po ako. Inamin ko sa sarili ko. Nagsorry ako sa sarili ko. Nagsorry ako kay God. So, okay. At kung ano- pinatawad ka naman ni God, di ba? yes po. At nakikita naman yun sa lahat ng ginawa niya sa buhay mo. Yes po. And then, nakalampas ka na dyan. Kailan dumating si Katie? 2012 po. Dumating si Katie ng 2012. Ayun, pinagpapasalamat ko din kay God kasi si Katie talaga yung parang nagbago po sa akin. Si Katie po yung anak ni Ka, pero alam niyo na. Ayan, si Katie. Pinadala na naman ni God, diba? Para mas magkaroon ka ng direksyon. Mas nagkaroon ako ng pagmamahal sa sarili ko. Mas nakilala ko yung sarili ko. Ngayon, so sobrang thank you kay God kasi binigyan ako ng Katie. Forgive my question. Nakaplano ba si Katie? Hindi po. Hindi. Unexpected po. Unexpected. So, nung nabuo si Katie, nagpapaalam na naman po ako sa GMA. Siyempre, bilang, alam mo yung parang yung thinking na pag nabuntis, wala ka ng career, ganun. So, sabi ko, nagpapaalam na naman ako again. Hindi na naman po ako pinayagan. Bibigyan ka namin ng show sa, Kahit buntis ka? Buntis po ako, nagtitaping pa rin ako hanggang 6 months. Sinabi mong buntis ka? Opo. Oh. May ginagawa po akong show, nagpapaalam na po ako. Oo. Tapos sabi ko, hindi na rin ako magsasign ng contract sa kanila. Siyempre, bilang na naman, isip ko na naman na wala na. Baka wala na ang career. Sige. Hindi na naman po ako pinayagan ng GMA. So, pinagpatuloy pa rin nila na mag-taping pa ako. Hindi. Sabi ko, paano po yun? Buntis po ako. Sabi niya, bubuntisin ka ulit namin after mo mga anak sa palabas. Sabi. So sinama nila sa storya. Opo. Oo. Anong pakiramdam nung first time na nalaman mo, ay, buntis ako? Anong pumasok sa isip mo? Anong naramdaman mo? Ano yung naging plano mo? Yung bago ka dumating sa plano na Sa yung isip ko magpapaalam. po, iniisip ko po talagang mabuti kasi paano to? Magsasign na ako ng contract, ang dami ko pang bills. Oo. Hindi ko pa po bayad yung bahay ko. Oo. Sabi ko, paano? Itong bahay na to? Opo, Ito hindi na pa yun. po Okay. bayad. Sabi ko, wala, sige na, papaalam na ako. Basta parang tinanggap ko na lang, ganyan. Yun, hindi po ako pinaalis ng GMA na thankful po ako kay God. Kasi, di ba, another blessing na naman po. Kasi hindi ko na po ina-expect na bibigyan nila akong contract. Tapos, sabi ko, paano po ako? Sabi niya, antayin ka namin kahit kailan mo gustong bumalik. So, ako na naman, di ba, puro ako. Oo. Puro binibless ako lagi. Oo. Pero matanong ko, praise God, thank you. Yes. Hindi mo naisip
ipatanggal, ipaabot si Katie. Hindi pumasok sa Nagdalawang mo yun. isip po Kasi ako. may career ka, normally yung iba ganyan di ba? Apa. O, pag may career, ganyan, maayos, tapos biglang buntis, paano to? Buti hindi pumasok sa isip mo. Inisip ko lang kasi po magsa-start yung contract, so kailangan, parang nagulat lang po ako kasi syempre unexpected naman. Tinanggap ko po si Katie, parang okay, sige, okay na, hindi na ako babalik sa work. Mhm. Tapos nakakaiya kasi, yun nga, ganun yung naging, pagtanggap ng GMA po na hindi ka namin papastop, Hindi na nga. ganyan, i-freeze lang natin. So, parang ang galing, parang pag nag-iisip ka pala ng para sa'yo or ng tama, Mhm. hindi ka rin pababayaan ni God. Mhm. Alam mo, may naalala ko isang guest natin, sabi, kung gusto mong, si Angelo ba yun? Kung gusto mong mabless ka agad, di ba? Yung kahit na may nagawa kang pagkakamali, aminin mo na kagad. I-confess mo na kagad. ganun po yung ginawa ko. Oo, umingi ka na kagad ng tawa, tapos baguhin mo na kagad. Yes para ano po. yung blessing na Yun po yung wag mo ginawa nang ko. i-delay. Opo, kasi minsan nangyayari po yung delay dahil iniisip natin yung sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? Minsan dahil nahihiya tayo, ano sasabihin nila. Oo. 'Di ba? Pero kung tatanggapin natin yung pagkakamali natin, Aaminin. aaminin natin, hihingi tayo ng tawad kay God, 'di ba? Ayusin natin. Siguro makakatulong kasi yun po yung ginawa ko. Hallelujah, praise God. Kumusta na una mo nakita si Katie? Masaya po. Sobrang Ilang taong ka nun? 27. 27 ka na din noon. Oh, may isip ka na talaga. Mm. Oo. Kumusta ang pakiramdam? Masaya po. Talagang nabago po talaga ako. 'Di ba? From hindi alam ko, from yung magtatrabaho lang ako tapos magpapatanda. Alam mo yung wala pong pangarap, walang gustong gawin. Mm-mm. Nagkaroon po ako ng mas direction sa buhay ko kay Katie. Oo. Kaya simula nung dumating po siya, careful ba po ako sa lahat. Nagkaroon ng dahilan. Yes, nagkaroon na po ako ng dahilan. Oh, nagkaroon ng dahilan yung buhay mo. Nagkaroon din ng dahilan ba't ka kumakayod, nagtatrabaho. Yes, at nagkaroon din po ako ng pagmamahal sa sarili. Oo. Natuto po ako mahalin yung sarili ko na may mga bagay na hindi ka na dapat gawin dahil alam mo, Dati hindi mo mahal yung sarili mo. naghahanap po siguro ng love. Mm-hmm. Yun, naghahanap siguro ng love, kaya ka naligaw. Hindi ka naman makakagawa ng mga mali kung hindi ka naghahanap ng love eh. Di ba po? So siguro nahanap ko yung pagmamahal sa anak ko. Natuto din ako. Kasi dati parang, alam mo yung love, alam mo yung spelling ng love, pero hindi mo alam talaga kung ano. So nung dumating yung anak ko, doon po ako natuto. Doon ko natutunan na ganito pala yung pagmamahal. Gusto ko yun, no? Alam mo yung spelling ng love, pero hindi mo alam yung meaning ng love, or hindi mo na-experience yung totoong love. Yes, kaya ako lagi ko sinasabi, dapat matutunan po ng mga bata yung love sa bahay. Kasi lagi ako wala po, di ba? Parang, kaya ako nagsusorry kay Katie. Wala ako lagi ko inuuna yung trabaho ko, ganyan. Kailangan nila ng oras, kailangan natin, alam mo yun, parang gusto ko, hindi lalabas yung bata na hindi niya alam yung love sa labas. Kasi pag hindi niya alam dito sa loob ng bahay, hahanapin niya sa labas eh. Totoo. Maraming taong mananamantala, ng pagka-inosente, 'di ba? Like may mabait lang sa'yo, love mo na. May nagpakita sa'yo ng ganito, love mo na. So, yun po yung dapat. Nagpe-pray kayo na Katie? Nagpe-pray po, pero hindi kami madalas. Nagpe-pray po. Nagpe-pray din siya, pinagpe-pray ko din siya. Ano yung prayers mo para sa kanya? Prayers ko po sa kanya na, ayun, syempre, lumaki po siya ng maayos, matuto po siya sa buhay. Kasi hindi naman habang buhay nandito po ako. 'Di ba? And, ayun, matuto po siya. Nahanap po niya yung mga gusto niyang gawin. Ako, ang prayers ko po kay God palagi, good health. Kasi gusto ko pang mabuhay na matagal. Kumusta yung pagiging, para naging single mom ka? Ano yung mga pinagdaanan? Ano yung pwede mong tips na maibigay dun sa mga single moms din? Siguro po ako po yung pinagdaanan ko doon kay Katie. Ano yung mga challenges na talagang Siguro itinawid super mo? challenge po sa akin dahil lagi po ako nasa trabaho. Challenge sa akin kasi
Parang once a week lang kami magkita. Nakikita kami pero magkaiba. Tulog or gising ako. Di ba po? Kasi pag uwi, tulog siya. Tapos, Or magkaiba po eh. so yun talaga tulog pa siya, aalis ka na. So yung nakikita talaga kami, nagising talaga siya is Saturday, Sunday. Na ginagawa ko, iba-banding ko siya. Gusto niya mag-swimming, mag-hotel kami. So laging ganun. Laging reward. Lagi ko siyang nire-reward, pero hindi ko siya kilala. Parang nasuspoil mo siya kasi Bumabawi feeling ka. mo bumabawi ka dahil ang dami mong oras na nasa TV ka, tapos siya, wala masyado. Kung nagkaroon lang po ako ng oras, yung sobrang oras sa anak ko nung nagpaalam ako nung 9 siya na El Nido, may mga 8 months, dalawang 8 months po na wala akong trabaho yun. Plus, yung pinaka po is yung 2023, 24, 25. Ilang taon na siya? 11? Oo. 11. Ngayon 14 na siya, di ba? 13, 14. Magpa-14 na po siya sa Magpa-14 September. na siya, oh. Siguro pinagpapasalamat ko kay God po yung 2024 na talagang, syempre na-stress po ako ng 23 na walang masyadong work. Kasi dati kapag bumabalik po ako sa Kahit work, ng pandemic, may nag-work work po ka? ako. Opo. So hindi kayo nagkasama ng ano? nag-pandemic po, umuwi po ako sa Palawan na sinama ko po siya. Hindi po ako nag-sign ng contract kasi sabi ko, kasi pag nag-sign po ako contract, bawal po ako humindi. Oo nga. Kailangan pag nagbigay sila, Sila ng trabahuhin project, ko po. tanggapin mo. Opo. Oo. So, hindi po ako nag-sign ng 3 taon sa GMA para lang umuwi ng Palawan. So, umuwi kami ng Palawan. Pero tumatanggap po ako ng work. Kunyari, yung pag natapos yung 4 months, 5 months, uwi na po ako Palawan. Tapos next time na. Tapos pagbalik ko dito, sabi ko, wala na akong pera. Kailangan ko na bumalik. sabi ko, balik na po ako. Oo. Tapos sabi niya, ikaw lang naman inaantay. Diba? Yun na naman. Ako na naman yung inaantay. So, sobrang blessing po, diba? O dati, pag wala akong taping, halos parang puproblemahin ko. Ano na yun? Natataranta ka na. Opo. Oo. Pero ngayon, na sobrang, another blessing na naman. Galing kay God Hindi, na naman. galing kay di ba? God po. Siyempre po, hindi po, lagi ko yan iniiyak din kasi grateful po ako. Alam ko namang hindi na naman ako to. Di ba? Kahit yung pag-artista ko, hindi ako to eh. Siya yung kumilos. Siya po, lahat. Ganun. Sa lahat ng mga pinagdaanan mong yan, kailan mo masasabi na pinaka nakita mo yung faithfulness ni God sa'yo? Na pinaka naramdaman mong andyan siya at di ka pinababayaan? Sa lahat po ng bagay, pero last year po siguro. Ano nangyari last Yun na nga po, yung mga, yun eh, social media na po. Yun na problema ako dahil wala akong trabaho, pero nagkaroon po ako ng trabaho na para sa akin, masaya kasi nakakabayad ako ng mga bills ko ng nagbabanding lang po kami ng anak ko. Di ba blessing po talaga sa akin, hindi ako nagtatrabaho. Oo. Kumbaga yun, kinukunan mo lang yung banding ninyo. Banding tapos lang po namin, tapos nakaka-inspire kami ng mga tao. Actually, tinuloy ko po yan hindi po dahil doon. Tinuloy ko po siya dahil maraming nagme-message sa akin na na-inspire po sa amin ni Katie. So yun, kaya ko po siya tinuloy. Hindi lahat puro trabaho. Kailangan din nila kailangan nila makausap, kailangan natin kilalanin yung anak natin. Kasi, provide tayo ng provide, pero habang tumatanda sila, ang hirap na i-cure po eh. Ang hirap i-cure, lalo pag hindi mo nakilala po yung anak mo. Akala natin ito yung binibigay natin yung gusto nila. Akala natin okay yun, pero hindi pala. Kaya nung nagkaroon ako ng Katie, sabi ko, hindi talaga ako ayoko talaga mag-baby nang hindi ako prepared, na wala akong pera, na kailangan ko bumalik agad sa trabaho. Kung may mga taong nanonood sa atin ngayon na ang dami na rin pinagdaanan, tapos ang dami ng, alam mo yung feeling nila, nahihiya sila kay Lord, feeling nila, malayo sila sa Panginoon, o malayo si Lord sa kanila, kasi nga dahil sa mga past nila, ng pinagdaanan nila, ano yung message na pwede mong sabihin sa kanila? Siguro po, hindi po natin kailangan maging perfect. Wala po talaga tayong ibang malalapitan kundi si God eh. Wag yung mga times na hindi po tayo masusolusyonan ng mga tao or ng kahit sino. Kasi like, yung family natin, hindi naman lagi din nandyan eh. Pero si God nandyan siya palagi. Makikinig siya sa atin, mako-comfort niya tayo, tapos yung mga pangangailangan natin, yung mga pagsubok natin, magugulat na lang po tayo, malalampasan na lang po natin.
Hallelujah. Praise God. O, sa mga mothers dyan, yun ba yung mga advice mo? Meron ka pang gustong idagdag? Sa mga nanay po. Oo, na mga, lalo na yung mga nagbuntis na hindi sinasadya, tas biglang ano yung ma-advise mo sa kanila para wag nilang ituloy yung mga hindi maganda? Blessing po ang anak. Never ko po, dati, nung wala pa ako anak, na maiisip na mababago ka ng anak mo. Diba? Mas magiging okay ka, mas magkakaroon ka ng direksyon, mas magiging maayos yung buhay mo kung magpapakananay tayo or magpapakatatay tayo. Hindi tayo pababayaan ni God. At importante po na kailangan bigyan natin ng oras yung mga anak natin. Diba? Kailangan din po nila tayo. Amen. Lahat ng pagdadaanan natin, magugulat na lang po tayo na yung pinoproblema natin, unaware tayo na ginagawa na pala ni Lord ng solusyon. May mga tao na siyang pinapadala, may mga bagay na siya na, alam mo yun, na makakatulong sa'yo. Ang galing totoo yan. Anong verse sa Bible yung pastor? Yung kahit na iniisip mo pa lang, di ba? Wala, actually sa prayer nga hindi mo pa sinasabi. Alam niya na Pero diba? syempre po, yung mga pains, yung mga pagsubok po, yung mga, kailangan natin po siyang pagdaanan kasi kailangan na, para sa akin po yung mga pains po, yung mga pagsubok po na pinagdaanan ko, para siyang armas sa akin Yung mga natutunan ko po doon. In what way mo nagamit bilang armas yung mga yan? Mas naging strong ka po. Okay. 'Di ba? Mas naging okay ka po bilang tao. Hindi ko alam kung paano, pero feeling ko armas siya Oo. Parang kailangan po natin siyang, yung pain, yung mga, kahit anong pagsubok pa yung kailangan natin pagdaanan. Parang kailangan natin siya pagdaanan kasi yun yung kailangan nating lesson na matutunan. Oo. Kumbaga sa kutsilyo siguro nahasa ka para na mas maging matalim ka. Para malaman mo kung paano mo susolusyonan yan, yung mga ganyang bagay, paano mo lalampasan, di ba? Mas stronger ka, mas matibay ka, para kung sakaling may darating ng mga bagong pagsubok, alam mo na kung paano mo i-handle. Yes po. Sige. Harapin din. Harapin niyo po yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin and mag-pray lang po tayo kasi hindi naman po talaga tayo pababayaan. Para sa akin, yun, narinig niyo naman po, Mami Ami, simula dati, hindi ako pinabayaan. Oo. So, talagang yung blessing ni Lord, kahit hindi ako humihiling, lahat to hindi ko po hiniling, lahat binigay niya. Kasi kailangan ko lahat. Hindi ako humiling, pero binigay niya. Oo. Pero kapit ka palagi sa kanya, di ba? Opo, lagi lang ako thank you. Hindi po ako humihiling. Thank you ka lang ng thank you. Thank you po, kasi wala. Tapos, Kaya meron kay wala, grateful ka. Opo. In the future, sige, pag tingnan natin, palagay mo, ano pa yung plano ni Lord para sa'yo? Para sa akin po yung sobra-sobra, as yung pagkatao ko po. Kung ano man po yung nabuo sa akin. Kasi bilang yung dati na parang, Malayo ba? malayo po. Ngayon, syempre, dahil sa marami ka ng pinagdaanan, alam mo yun po, mas na-appreciate mo na lahat. Mas na-appreciate mo na si Katrina ngayon. Ay, yes naman po. Akala mo, yung mga pinagdadaanan mo, yun na yung katapusan mo. Pero hindi mo alam, dun pa ka palang pala magsisimula. Kausapin mo nga si Katrina. Mas Na? 1 minute lang. Ano masabi mo sa kanya? Ano? Ano message mo sa Aba, kanya? abaday, ang galing mo tayo. Diba? Parang wala kang hiningi kay God, pero ang galing nung nabuo niya para sa'yo. Kung si Lord ang kausap mo, ano sasabihin mo sa kanya? Thank you kasi never po siya nag-give up kahit may mga panahon na hindi ka lumalapit sa kanya. Sa mga panahon na, wala akong hinihingi pero ang dami niya binigay. Parang wala ako na picture sa sarili ko kung ano yung pangarap ko sa buhay ko, pero siya yung bumubuo. Nag-surrender ka lang. Sinunod mo lang kung saan yung leading niya. Opo, parang kung ano lang yung binibigay po ni God. So, thank you. Tsaka sa taping, Mami. Sa Mami Ami, lagi ko yung bawat si God. Kasi, ang haba ng mga lines natin, hindi ko alam paano ako makakasurvive. Pinipray ko lang talaga. Paano ako nakaka-uwi? Pag tuwing uuwi ako, sabi ko, thank you, Lord, hibala na lang talaga nakakapagpa-uwi sa akin. Kasi ang haba, paano? Oo. Hindi naman ako genius, Oo. Pero nakaka-uwi tayo, ang haba ng linya natin. Oo, Di ba, na hindi Ma? mo alam kung paano mo magagawa, no? Bago mag-take. Pero pag nag-take na, tapos na pinagpe-pray natin, di ba? Nagpe-pray natin Oo. yung mga ginagawa natin, nalalampasan natin. Oo. At pag nakita mo, napanood mo, ang ganda. Kasi nagpe-pray po kami, Lord, mayroon ng talent. Lord, paano kami? Lord, tulungan mo po kami. Yes. Paano na namin i-deliver tong lines na to.
At nandun siya, no? Yes po. Kung tinatanong bakit ano yung secret mo, prayers po talaga. Dati pa, prayers na talaga nakakapagpauwi sa akin. Pero siguro lumalalim dahil syempre sa experience din po natin. Yes. Actually, ito, isa yan sa mga sinabi mo rin for me na yung mga pinagdaanan natin, tools natin yan, lalo na pag artista ka. Yes po. Mahirap umarte nang wala kang... Hindi mo alam yung mga pinagdaanan. Hindi mo alam kung paano mo siya i-arte kasi hindi mo napagdaanan. Yes, di ba? Hindi mo alam kung ano yung pakiramdam ng ganong tao, nung karakter mo na nasaktan. May mga experiences na ganon. May favorite ka bang verse sa Bible? I can do all things through Christ. Who strengthens me? Yes. Kapag hindi mo na kaya yung mga gagawin mo, isipin ko lang na I can do all things through Him. Yun kasi yung talagang kailangan natin tandaan, Mama, kapag hindi mo kaya, may nagre-remind sa'yo na kaya mo dahil meron kang kasama. Amen, amen. O, ka, pray tayo. Lord, maraming salamat po sa buhay ni Kat, ni Katrina, Panginoon. Ikaw, tunay po, minsan na naman, pinatunayan mo na naman na ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa mga taong nagtitiwala sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng pinagdaanan ni Katrina. Hindi mo siya pinabayaan. Sa oras na natatakot siya, pinaramdam mo sa kanya, Panginoon, na nandyan ka at hindi nagpapabaya, na nandyan ka, na inaasikaso mo, advance ka pa nga, Panginoon, hindi pa nga niya hinihingi, binibigay mo na kaagad. Nang higit pa, Panginoon, sa inaasahan niya, higit pa sa hinihiling niya, higit pa sa mga bagay na nakikita niya sa paligid niya. Kaya maraming salamat sa pangangalaga mo sa kanya, yung mga unexpected na gifts, na surprises, oh Lord, na ang ending ay palaging makakabuti para sa kanya. Yung hindi niya pinlano ang buhay niya, pero ikaw pala may planong maganda para sa kanya. Kaya alam po namin na ngayon, Panginoon, the best has yet to come sa buhay niya. Dahil ikaw ang Diyos na laging nandyan, na kinakapitan niya. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa kanya. Ikaw ang Diyos na tatay niya, na pinagkakatiwalaan niya. Ganon din po, Panginoon, sa mga viewers namin, pinapanalangin namin kung sino man po mga may pinagdadaanan sa kanila. Oh Lord, tulad na nangyari kay Katrina, Panginoon, kahit, oh Lord, parang relax lang sila nandyan. Alisin niyo po yung worry sa kanila. Ipakita niyo po na kayo ang Diyos na buhay, na kung sayo lang po sila aasa, Panginoon, makikita nila na hindi mo sila pababayaan. Makikita nila na ikaw ang kanilang Ama. Makikita nila na ikaw ang nangangalaga sa kanila. Makikita nila na maganda ang buhay kung isusurrender lang lahat sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Ito po ang prayer namin. Amen. Amen. I love you. Love you po. Thank you very much.